DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo. Mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sini nga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangintingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sa gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. ipin sa lahat. Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa malabutan sa sining waragwagan DYAF 1143 CMN Bacolod. June 26, no? Friday nga adlaw sang aton nga pagpangalagad sa sining tuig 2026. Hanggat may isang Kag sa gihapon mga ka-EF, ini ang inyong mga alagad Raymond Panlandoy and of course ang aton na Executive Director Reverend Father Julius Espinosa. Kay Julius, good morning. Kay Fremont, may aga si imo kag sa aton mga maukod nga mga sumulunod no kag sa nagasuporta sa aton iyang pagwaragwag. May aga sa inyo tanan. Kinahanglan naton ginatamyaw ang aton iyang talahurong nga Senyor Obispo Bishop Patricio Buzon. Subong Apostolic Administrator no tungod kay ti miara nga nang natalana nga manugtalos no tungod kay retire na siya. Si Bishop Louis Galvines from the Diocese of Kabangkalan. No? So ang iyang na-schedule na rin mo ang iyang position and installation as Bishop, the new Bishop of Bacolod sa maabot nga August 11. Kag sa mga kaingod naton nga mga dioceses sa Negros Island region, maayong buntag no labi na gid sa mga Bisaya speaking sa Diocese sang San Carlos kag sa Diocese sang Dumaguete. Okay, sige mga ka-EF, may agada sa mga taga-Olimbo. Maninigaran. Good morning da kanay Nanay Luz. Kagang iya nga mga kaopdanan mayong aga. Kag sa ato naman mga mga abyan no kag mga kakilala diri sa Ilupis Rimond. Sa Ilupis. Sa Ilupis sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva. Okay, sige mga ka-EF no sa Barangay Bagaas. Good morning. Lampo tatua. Hindi magkabalaka, Miranda. Okay, ato ko sa ligan sa may asandali sa Olimbo mo, no? So malamig lang tayog mangali Raymond iya ang malabutan niya sang aton iya nga signal. Tigi manambal na kay Julius, sige matamat lang. Dugay makabalik kita ni. Okay, sige mga ka-AF, no? Don't forget to like and share sa aton iyang Facebook page. Type lamang ang DYAF 1143 CMN Bacolod, and at the same time online platform radio naton bacoloddiocese.org/DYAF
kung gusto niya tingog na lang babatian sa online. Pero kung sa kahanginan, ti 11:43 no, sa lilisuan sang inyo nga mga radyo. Kay Katoliko ako, DYEF ang radyo ko. Okay, sige mga kayak, before kita mag-proceed sa pilalaton ka mga talakayan, makadto kita anay no, sa aton iya Gospel Reading of the Day. Katuran, ang atong subong ebanghelyo ato pagakuhaon sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 8 bersikulo 1 tubtob 4. Sa Jesus nagdulog halin sa bakulod kag ginsunod siya sa madamo nga mga tao. Dayon may isa ka aruon nga nagpalapit sa iya kag nagduhod siya atubangan nga nagasiling, Ginoo, kon buot mo, sarang mo ako maayo. Gindabot ni Jesus kag gintandog siya nga nagasiling, buot ako nga mag-ayo ka. Sa gilayon nag-ayo siya sa iya aro. Dahil sa Jesus nagsiling, pamati ka, hindi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto ka gilayon sa pari kag magpatanaw ka sang imo kaugalingon. Dahil maghalad ka suno sa ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tao nga maayo ka na. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga ka-EF na makatulita ang makikita sa aton yung Gospel Production Radio. Kay Fremont, makauturan na aton iyang pagpamalandong sa aton iyang Ebanghelyo nga ginbasa naton karon, no? So sa Jesus nagtandog sa isa ka tawo nga ginakabig sa syudad nga hindi dapat sapakon kag hindi dapat nga kilalahon kag hindi dapat tandugon, no? Kag amo ini ang ginakabig naton iya nga the untouchables, no? Sa panahon sa aton iya nga Ginoo di untouchables hindi tungod kay may ara sang influensya, may ara sang gahom, no? Sobra pa sila ko kaisa sa layi, kundi ini sila ginakabig na iya nga outcast. Wala na bahin sa sosyudad, no? In fact bisan na ila siniyang pamilya gina-disown na sila rimo, no? Guguro ginasikway sila tungod sang ilang balatian kagamo ini ang aro. In fact sa Biblia rimon ara ida iya sang daw may layi gina iya in details siya kun ano kun once gani nga may aro ka, makasugata ka sang tao, malayo pa masinggit kang hindi ako matinlo, no? Tungod silingon nga may masakit ka sa panit, may aro ka. That's why nga ang tao malikaw sa imo. Hindi ka magpalapit sa imo, no? Kay base kon malatnan. Luwas nga ang aro tungod kay ti at time di pa man tama ka advance ang aton iyang mga scientific iyang mga pagtuon blarimon sa mga musining nga masakit nga hindi magali iya makahalalit, but at the time ginasigahom nga ang ini nga masakit is highly contagious. Pero sobra sinarimon ginakabig nga ang masakit sa tungat panahon tugas ang sala. No, nano pa may ginsiling diri nga dapat kung mag-ayo ka wala si iba nga makadeklarar sa imo nga nag-ayo ka na o kung matinlo ka na, kundi ang pare nga nagdeklarar ma sa imo sadto nga di ka matinlo. Tungod kay ang masakit may ara sang kaangtanan pirmi sa sala sang tao. Sala niya sa Dios, no? So diri nato makita mga kauturan nga si Jesus wala sing diskriminasyon, no? Wala sang diskriminasyon sa iya. Ang ginakangilaran sang iban iya nga ginapalapitan kag iya nga ginatandog kag iya nga ginaayo, no? So amo na iya nga sahi sang pagka-Ginoo siya, no? Amo na gina sila niya wala ako magkari agud sa mga maayo, kundi nagkari ako sa mga makasasala, no? Tungod kay ang masakiton
ang masakiton among nagakinahanglan sang manug-ayuma ang masakiton ang kinahanglan sang doktor. Pero ang mga maayo hindi kinahanglan doktor, no? Bot silingon nga labi na gid ang pamaayo-ayo, no? O kung labi na gid ang nagakabig sila ko gilingon nga wala sila sala, wala sila kinahanglan Dios, wala sila kinahanglan sa Ginoo. So Jesus actually he crossed boundary nga ang tao mismo amo ang nagbutang sa tunga niya sa iya isig ka tao. Kag si Jesus amo ang nagapasiguli sina, no, nagaguba sina iyang taytay sa sina iyang pader nga nagapatunga sa relasyon sa tunga sang tao. Nano pa Raymond ko nang isa ka tao mag-ayo sa iyang aro kag ideklara sa nga matinlo na siya, pwede na siya kapuli siya pamilya. Okay, sige, no? Ang siguro kay Julius, no? Ang tao bilang nga roon pag-ayo, no? Wala lamang inalantaw ni Jesus. No, nga ang iyaya aro, no? Grabing compassion ni Jesus mo ilantaw ya. Nga ang tao may dignidad. Ang tao may dignidad. Okay, amo na permi ang iya ginapamangkot mo, luyag mo ba lang nga maayuhon ka. Okay, ti ang numero 1 gid man nga tikang sa whatever it is, Raymond, that affect a human being, amo ang pag-ako sa iya kaugalingon, kinahanglanon niyang iban. Kisa nagalala na kita sa aton nga mga bisyo, sa aton nga mga addiction, sa aton mga masakit, tungod kay damo ta denials. Binaton lang masarangan naton, binaton kita-kita lang daw, okay lang. Kag di naton kinahanglanon ang iban. Ano pa mo nang iya permi nga kuan? Gusto mo bala buligan ta ka, gusto mo bala maayo ka, no? Kaya una gid, you have to recognize nga may masakit ka. You have to recognize nga hindi nimo kaya, kag kinahanglanon nimo iban, kinahanglanon nimo ang Ginoo. Okay, sige mga KF. Tingog sang Kubos. Oras naton alas 9:20, no, mga ka-AF, no, before kita, no, kadto si pila naton ka mga talakayan iya dong di natong ako ni regali ho, ano, gatalang nako. Okay, ginatambiyan lang naton si Maninoy. Si Bishop Emeritus Vicente Navarra. Happy Episcopal anniversary. Di ko makuha kung pila na siya. Malawig-lawig naman sa siguro. Sa iyang pagka-obispo ini, no? Sa iyang pagka-obispo, ano? Gwapo gyapon. Kay Bishop, kay Maninoy ko ni kasalmong, no? Happy Episcopal anniversary. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga KF, KF Julius, check na nato, no? Ang lakat ang panahon paagi sa pag-asa kay dula na ang ulan-ulan, naiging deklarar lang wala klase ang bakulod. Nag-init, no? Pasalamat lang kita gani kay medyo nakaapekto ang bagyong kwan. Ang Francisco. Pero actually ang pag-inulan sa Torimo hindi gito ya direct nga effect sa kaya man siya naglandfall. Paghigop niya iya sa hangin habagat. Okay, pamatian nato liwat, no? Ang lakat sang panahon, yari ang pag-asa. Po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating latest update sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Gardo. So ito po yung bagyong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Kahapon din po ay lumabas na yung bagyo namang si Francisco bandang alas 7 ng gabi. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong si tinawag po nating Francisco na may international name na Mekhala ay humina na po, no, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya sa ang huli pong lokasyon na to ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng bagyong Gardo ay nasa 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR.
hindi na ito masyadong nakaka-apekto particular na sa habagat. So hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat at wala ring direktang epekto yung bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. At posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So halos around 24 hours lang siya nanatili sa loob ng PAR. So posible po within the day ay lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo at hindi ito direktang nakaapekto sa ating bansa. Samantala, bagamat nga po wala namang direkta epekto yung bagyong Gardo at hindi na rin nakaka-apekto yung tinawag nating bagyong Francisco, yung hanging habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso po ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, habang bukas ang habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa area naman ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mag-ingat po sa mga posibleng banta ng mga biglaang paglakas ng hangin, lalong-lalo na po no, sa mga lugar na malapit po sa mga baybay dagat, lalo na rin po sa mga naglalayag. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa ating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potensyal ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po no, sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, over this weekend, inaasahan po natin na yung hanging habagat, nabanggit ko po na medyo hina na epekto nito, pero asahan pa rin, medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, inaasahan pa rin natin, medyo maulap pa rin po yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat hindi na tayo maasa or hindi natin na-expect na mayroon pang mga malalakas na mga pag-ulan. Gayon din po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at gayon din sa may area ng Western Visayas. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa this weekend, inaasahan natin mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Posibleng medyo maaliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa over this weekend. Kasi inaasahan po natin this weekend ay wala na tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at medyo hihina na rin itong habagat. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue ngayon sa mga baybay ng ating bansa. Bagamat Okay, sige mga ka-AF, tido maaliwalas ang panahon sa sininga weekend, mga ka-AF, no? At least margani na Monday kay F. Julius, so medyo daw ka enough man asang ulan-ulan din sa aton nga nabasa gidya ang mga duta. Medyo may at least may reserve nga water reserve ang duta naton kung magdurdiretso naman pila kadlaw lang mainit rin mo. Mainit, But silingan nato ngani kung wala pa ya ang Bagyo Francisco, wala kita ka tilaw ulan niya nga mayo-ayo sa bulan sang Hunyo. No? At least diri sa Bacolod, kag sa norte nga bahin, ang sa south niya, pero may ginaulan na ibon. Halos kada hapon daw ga ulan dito yan, no? Sa southern parts ng Negros Occidental. Okay, at least makawi-bawi kita. Kag sinin may weekend, medyo matulutaw-hay na maliwalas ang panahon. Tingog sang Kubos. O Friday mga ka-AF, asang nagigad nga Martes nakabawi ang mga ang mga public utility jeepney drivers kag may mga salakyan ti kay mga 9 to 11 pesos ang ginubo ya sang diesel. So ari yung forecast no, mga ka-AF, kay F. Julio sa sing Friday
Friday pa lang ang forecast kay Julius makita naton sa aton yung mga screen no mga ka-AF nga ang forecast daw mayuman nga balita ni. So ang araw gapa idalom sa gyapon, ang diesel ti mga 70 sentimos no. Gasoline 30 kag ang kerosene 60. Away kita ya pa-update Raymond sa mga LPG no. Sa LPG gin-check naton kay tika ang LPG kada katapusan bulan mo. Tapos bulan so siya. magina-expect man nga magadubo siya around 135 pesos no no ang kada tangke no 11 kilograms no pero ang final sina June 30 man badugan-dungan sila Martes gadlaw kay kiti katapusan mo at timayo na rin mo na at least ang diesel subong kagahapon no sa kadlo nakatugong ako ng mga 65 65 pesos 65 pesos magdatingalaw gani na baliskad naman. Okay, ti sa nagligad, ang Shell, among pinakabarato mo. Oo. Subong ang Petron naman, ang pinakabarato, subong 65.80. Di kung mabuhinan sa stinta, no, at least 65.10. No, di ginapang monitor tagi na. Medyo na problemahan ako ng kay F. Julio sa Department of Energy bala. No kay sila ang ganaon subong, kadi nabutangan na range sang nagligad to hambal sila manubo 9 pesos to 11 pesos. Di kung ako gabaligya sang langis, ipinakanubo pilion ko no. Hindi ang pinakataas. Hindi but silingon i-trans mo sa Raymond ini nga simana ipanubaan ko sa isang amusin no. 9 litsi pagkadapos ang simana ang nabilin sa 11 pesos amo naman ang ipanubo. Kundi at least may ka margin of time pero ang sales mo medyo may kwan pa. Makaluligwa ka pa. Pero sa lain no kay pag forecast paghambal sang ang DOE 9 to 11 pesos kipang check ko mga gasolinahan 9 pesos lang gidyang ilay. Naturally nga gaan mo option tani once na po ganun mga TM mo 11 pesos. 11 pesos. Natingala ko gani. Negosatigaan mo sila yung option niya sa permina sila sa minimum sa correct. Minimum iya sa ang tawag naton sini sa capital kag maximum sa profit. Tagano pa option. Muna natingalahan naton nga ti ari kita sa state of energy crisis dapat may control ang DOE o Department of Energy. Mga ka-EF, nung oras na ton, alas 9:31, mahatag kita na isang pilaya ka mga pahanumdom. Then after that, kaltuan naton bala nung katabuya sa Europe nga heat wave. No, nga nagaigo subong no, sa pilaya ka mga lugar. But before that, mahatag kita na isang pilaya ka mga pahanumdom. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan Sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man
kamo makapanawag sa telepono 475-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himoon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya nga kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation Philippine Standard Time alas 9:36. Tingog sang Kubos. May agada no kay Juning no good morning no nagapaat sa Banago kay Harold Ilyas no for Julius Leong Tamyaw ang Bimasfa Barangay Mantaangan Small Fishers Folks Association sa may Ibig Luna. Bimaspa ha kag sa aton na mga partners Raymond sa sa Nama no. Si Sir Edwin Balajar. Oh, may aga sa imo no kag mga tanang katapos ang pharmacy Raymond sa kabilugan nga Negros. May aga siyo tanan. Good morning. Kay Noor Morana, grabe. Labot kita ko no sa may Houston, Texas. Wow. Alas 8:13. 8:13 a.m. subong iya sa may Houston, Texas. May aga sa inyo. Inspire man rin mo niya labot kita sa kuan ba? Labot sa Texas. May mga viewers sa Texas. Thank you again no, kay Noor Morana. Tingog sang Kubos.
maukod yung tagpalamati dito sa California, no? Akon manghod dili kay ari di sa subong. Alipayon yung pag-abot, no? Puro bakasyon sila gamay po siya pamilya. Kagay diri celebrate ang akon nga hinablos Simon sang iya nga dibo bala 18th birthday, no? Gusto niya diri gid sa kuana diri sa Pilipinas. no? Iba talaga sa laing gidya diri sa pungsod Pilipinas, ano. Kay Villa Panya Tereseta, kay Ligaya Fiel Dagia, kay Inday Gaspar Abaring, no? Good morning. No, thank you again. Maayong aga sa inyo. Daw mo na inspire man tabla makakita, tabla kagahambal kung diin sila nga lugar. No, para do kanami sa pamatyaga na ton, no? May ara gali nga naga-monitor kaga pamati sa aton niya via social media. Basi nakatalupangon sila tabla Raymond ito pareho kita nga naka-blackout. Basi sila na may kwan ka mo, may statement of whatever. Timingan lang siguro nga pareho kami ni Raymond naka-black. Okay, sige mga ka-EF. No? So, kadto kita blanay, no, di na to, nalula na. No? Kadto kita anay sa international nga scene. Ka-EF Julius. No, kay ang Europe subong, particular na ang western, central kag southern part sang continent sang Europe naga-eksperyensya sang heat wave. Oh, grabe extreme heat wave event. Sa either nga during this time sa ila dito Raymond, it's summer or kung dito una nag-effect ang severe nga El Nino, no? Kay diri sa ato niya sa Pilipinas daw ang projection niya sang pag-asa is the last quarter sang sining nga tuig. First quarter sa dason nga tuig, no, 2027, kay ti sugataon siya sang summer man rimon mo. So, what silingon nga most likely ginalantaw naton nga may ara sang mga 5 or 6 kabulan nga diretso nga tig-ilinit. No? Ati nauna-una sa Europe siguro mga ka-EF, no? For example, isa sa ginalantaw diri sa Spain. No, ang forecast madabot ya 44 degrees centigrade. No? Oo. Grabe no, mag 44, hila na to pa lang 37. Gabalingaso ng lawas mo tiarihan pa mag 44 degrees centigrade. Now, okay na tayo. Ang sa France, no, a record high man niyo, 44.3%. Ang sa Switzerland, naka-red alert sila subong. No, particular na sa sining heat wave mga ka-EF. Sa may UK, United Kingdom, 39 degrees centigrade, no? And at the same time, ang mga affected countries sa mga Europe, Portugal, Spain, France, Belgium, no, Luxembourg, Netherlands, kilala tago sa Netherlands, kamusta hon dato ka nakapuli na sa no? Ari sa sang ligad mo, no? Labi na ang ara sa hig, Raymond. Labi na gid sa hig at may aircon man to goro yung ara sa dahig, ano? Okay. Si Mayo to yan mo, no? Southern United Kingdom, Germany, Switzerland, Australia, Italy, Chechnya, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, North Macedonia, Greece, Bulgaria, kag Romania. Large part gili sang Europe rin. Europe, no? Siguro ko na kung ining siling natong phenomenon maglawig-lawig dito, daw basi damo yung mga Europeans nga magbakasyon anay sa mga Asian mga Asian countries pareho diri sa aton. May tani ba ko na tido mo naman na guro grabe ni tweet mo sa pila iya ka mga balita, no, sa pila ka international nga mga balita makita mo gauluba mga tao ginarakat mo iban gani sa ilab lang nga mga fountain, sa ilab mga suba galulumpat mo, no. Agree. Kay perti ka init kaayo, no, sa Europe. So in fact, diri sa aton Rimo, officially nag-declare na kita diri sang El Nino period already, no? Na June 11. Nga actually may ng El Nino sa aton. That's why siling naton kagaina kung hindi pagani iya sa Bagyo Francisco, wala kita iya wala kita experience iya sang maulanon nga
duha ka adlaw tungod kay apektado na kita sang kwan sang El Nino, no? In fact, June last year bala ang June last year, binaha na kita mo. No, nga binaha kita in fact amo na ka ang problema permi sa pag-abri sang klase kay kun June gani tig-ululan bala kag tig-binaha. Nabudlayan ang aton iya nga mga kabataan iya magkadto sa eskwelahan puro this June bala lang tawa no hasta subong okay lang. May ara lang timpogid no. Kung isa alas 4 alas 3 kagahon perti nakapaang sa panahon ti amo hambal naton nga daw ka irreversible na bala ang natawag naton iya nga climate change kung padayon kita gyapon no nga abusuhan naton ang aton iya palibot. Tingog sang Kubos. Now sa international scene mga ka-EF hindi lamang muna no ang linog no sang Webes nga adlaw June 25 digto iya sa may Venezuela kay F. Julius no ang linog no duwa actually ang una 7.2 kaginsundan sang 7.5 usually sa experience naton dire kusog ang una tapos ang mga aftershocks medyo inahinay siya. Pero hindi baliskad. May mga hitabo man nagliligad Raymond nga mas kusog ang mga aftershocks sa kwa no. Sa first wave nga o kon ang una gid abi nga igo sang linog. So ti amo ni kay F. Julioso ang recorded no nga nagkalamatay mga 188 may ara sang masubra 1,520 no ang injured kag around mga 200 pa no ang mga ginapangita no nga natrap iya kag padayon subong sa Venezuela no ang nagakalatabo digto no nga pag search and rescue operation no nga kon sa diin grabe no so ginkidnap ginabdak ng ilang presidente ti subong challenge sa sining administration kay tungod no may ara subong no sang linog iya kagdamo-damo no, sang mga building ang ginapakita naton nga video sa inyo mga KF sa airport ni Shaya nga video grabe ang grabe ang devastation no kalahulog kisami no kadamo sa mga cracks iya mga KF no ang mga tao of course no makmo 7.2 yan isundan iya sang 7.5 no ang aton dito sa nagligad sa area sang Mindanao remote sa Sarangani 7.8 yan to no makusog man yan to nga kuan kiti hasta subong sige pa nga aton yang humanitarian activities dit kag ang rehabilitation no sa mga area iya sang mga napiktuhan sang 7.8 nga linog no diri sa aton sa Pilipinas. Taw ang isa sa nakasintro ko na kay F. Julius ari siya sa San Felipe, na west of Caracas, Venezuela. So daan pa ang Venezuela do super sila sang economic Rimon no crisis. Ever since nga ti medyo ang ilang oil bla nagka-problema. At the same time, political crisis man. Tiga sang paggahom ni Marudo, is considered also among the strong men. Kag ti ang ila pagid nga mga pila ka mga opposition against sa Amerika, ti kadamo sila gin sanction sila rimon sang economic sanction. So medyo problemado gid ang Venezuela. Plus ti mo to siling naton ang presidente. Kinuot sang Amerika. Dak siya sa Amerika, no? So kadamo lang sang problema. Hindi man malayo sa aton na. Pero at least ang aton nga daw ang aton iya subong iya nga daw siling naton administrasyon nga daw gabi nangigay protest stable pa man. Kagang isa bala ka natalupangdan kay at the same day kay F. Julius no at the same day gintay og Venezuela no tapos ang Japan 6.9 man nga earthquake no on the same day June 25
gintay og man sang 6.9 nga linog. So, sunod-sunod rin mo, no? It Correct. is a global, I think it's a global phenomenon siya, ha? Ang Japan niya daw, timo-timo lang nila ng mga amo ni, kada permi man na may... Permi na da yan, no? Oo, do, anad sila iya sa Anad mga sila. amo sina, kag ti preparado, kag kadali sa ilang kwan rimon, recovery, sa kwan, sa Japan. But then, di manami nga indicators, no? Nga muni nagakatabo bala sa kalibutan naton. Amo na siling gani naton nga sige pa kita inaway, ginaguba naton ang aton iyang mismo iyang relasyon sa isa kag isa ay napatay naton isika pareho, no? Ang isa ka nasyon gubon sa nasyon. Hindi naman kinahanglan kay may mga natural nga kalamidad kita nga kuan nga daan, no? Ti daw ginadugangan pag ginaton niya ang kabudlay kag mga challenges sa aton niya kabuhi nga kita pan mismo amo ang maapektuhan sa uli. May magani rin mo, no? Kaya ti daw wala man nag-further escalate kag naging problema yadto blang deklarasyon sang Iran nga i-close liwat ang Strait of Hormuz. Oo, may lang. Kaya di may kay nakapungko liwat kag naka-recover kag bati ko do ay nagapang strike ang Israel subong to sa mga Hezbollah dito sa Lebanon. Ano pa medyo nakulbaan ko nga hindi madayon ang decrease ang pagdubo sa declare naman niya i-close mo. Close. Pag declare to kay F. Julius, yung duman ko, gin-check ko na sunam na sa old price update, po may gist na sun, kasaka. Talbo na yun, Talbo sun, gist centimos ang forecast. Pumayo lang kay naka-recover siya. Hindi rin nato makita, Raymond, how vulnerable is tawag nato ng globalization sa area balas ng ekonomiya. Ara sa punta lang sang dila sa mga lideres naton mo. Makamit lang sa daw negative iya nga komento. Ang economic activity kadako dayon sang kwan. Dako sang epekto niya. Oo. No, correct na kay F. Julius, no? Do paghambal pa lang, ha? Pag speculate na son, may mga speculation na nga kalatabo. Ti amo ni Goro ang epekto, no, sa natawag naton nga globalization. And at the same time, amo ni siyang epekto man kung ang imo pungsod gamay kag hindi siya preparado. Hindi siya preparado sa tawag nato global impact sa mga escalation sa mga amo sinibla rimon. Correct. Amo sa una nga sa globalization, duduman ko sadto seminarista pa lang ko. Pudo ko sa rally sini, no, kay damo man. Ginaralian ta man sa una mo. Correct. Kati kabalo kita nga way kita padaog diya sa siling naton exchange of marketing product, mga goods naton. Ti pasudlan kita diri let's say pasudlan kita diri iya sang mga imported yang mga salakyan, mga imported yung mga produkto. Anong ginabalos naton dito? Saging, no? Saging, pinya. Iway man kita manufacturing, Raymond. Mangga. Makita lagko ng mga industriya. Kag ang pinakadako yang ginapadala naton dito, gina-export naton ting tawo tayo, no? Ang human resource naton. Human resource galing kati wala man na iya madala sa siling naton sa area sang negosyo balaya Raymond. Ulihin iti ginban pa ang aton gani iya nga blue crab industry diri iya sa Pilipinas. Ang dako nga naigo sina diri sa Negros mo. So mo ni ang isa ka ginalantaw nato na kung hindi kita preparado kag nagasalig lang kinamo sa import man. Amo man ang isa siguro Raymond ka nakita naton bala nga tama sa aton ka import based ang economy naton. Kay kasalig man ta nga kun wala kita mapasudlan man kita pon diri sa mga imported yang mga goods kita mo mga mansanas dagani kabakal ka pulo ka piso sa bilog, no? Maayo man siya. But in the large kuan in the long run medyo perde kita, no? Kay kung magmahal to maski ano kadamo sa gina-import mo kung ang buying capacity sang imo iya mga pumuluyo gamay. Nubo tapos luwas pa ang currency nga ginausar sa mga importation is dollars. Wow, 61 subong. Ang dolyar, that is why mga KF nga apektado kita, no, sa any eventualities, particular na sa kalatabo sa iban nga pungsod.
Tingog sang Kubos. Ipasulod ko lang ni Guro kay EF Julius, may balita kita nga nakuha sa nagligad, no, ang Kasibo Municipal Trial Court gindismiss ang ginfile na kaso nga forcible entry case nga ginfile diya sa mga kaupdanan, no, including Bishop Elmer Magalinaw of Bayungbong, no, kay Father Christian Damaging kag iban pa nga mga community members nga nag-involved sa pag-maintain sang barikada sa Kasibo kay para hindi, no, makasulod iya ang minahan digto sa ila nga area. So gin-dismiss ang ginkaso sila. Ginkaso sila. So isa ini kadako nga kuan mo no do kadalagan man abi sa aton ng mga environmental activist bla. Nung kung kaisa ti amo nang amo na ang presyo ko kaisa no kung panindugan ka ti ang mga kumpanya dagko apos man lang na sila mag-file kaso. Di damo sa standby lang ang abogado. Oo, damo. Kag ti so maayo matahom ina siya nga kuan ni mo no, nga balita para sa aton. Kag kinakabig ni no nga kadalagan man no sang mga environmentalist, no, and at the same time si Bishop Elmer Magalinaw tinambalya si file ni pro gani pag-file pag-abot dismiss na yun, no, kadasig lang, no, abot silingon mga KEF, no, amo niya ang power kung nag-isa nag-ilog yun niya ang mga kuan no, ang mga local residents sa sinang area. Kung wala ato sila piho na rimon. Ti tapat once naman gani makasulod na gani ang mga equipment, mga way na budlay na iya kuan kagati mo nang kisa ka konkisa, no, ti ang ginagamit ti ang kasangkapan man ginagamit ang atang machinery sa atong gobyerno. Ang mga ehensya mismo no. Di inar. Ti pag di ni Arda file sila kaso sa korte, pag file daog sila, pag enforce ang pulis. No, gamiton para gubon, no, ang barikada kag pasudlon iya ang mga minahan. Masubo sina Raymond ba no? Nang lang sitwasyon nga mo sinangapati ang aton niya nga mga ang aton iya nga mga kapulisan gamiton kontra sa mga ordinaryo nga tao nga nagadipinsa sang kuan. So, ang as if belang environment pa, palibot pa. As if belang ginapasildo ay dakbudlay naman na ihambal rin mo, no? Pero amo nang realidad, no? Nga ang tao, kumong tao nagapasweldo, pero dagko ko pa niya amo ang mapulo. Kag batok pa sa mga ordinaryo nga tao. Di mo na ang realidad, no? Mo na malgin lang gamiton ang state machinery, may mga kuan mo, no, nga ginagamit ang state machinery sa sinimang mga mangaranon bala to advance sang ila iya nga mga interest. Labi na gid sa lambalanon sang mga naga-apply diri sa pagmina sa pungsod Pilipinas. Tingog sang Kubos. Mga ka-EF, alas 9:56. Kay Julius, mahatag lang kita guro sa pila ka mga panumdom. Ilo istoryahan taning ang RSSI. At the same time, ang ASF. Diri iya sa Negros. Double wami ni nga problema sa bunsang aton ni gobyerno, provincial Raymond. Sige, balikan tayo na. Balikan ta lang na. Okay, para ka, dulo-diretso kita, mahatag kita na sa pila iya ka mga pahanumdom. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ipabort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Sininga Estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Gusto
husband ko, mag-oral contraceptives daw ako. Hey, remember, nakaka-cancer ang contraceptives. Gusto ba niyang maagang mawala ng inangin yung mga anak? Pero paano kung maghanap siya ng iba? Hindi niya gagawin yun kung responsable siyang asawa at ama. Love is sacrifice. Taking contraceptives is immoral and dangerous to your health. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-EF, diri sa itong programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 9:59. Ang hindi nga bahin ginadala sa inyo sang Caritas Philippines in partnership with Horizon 3000. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, i-share ko lang ni kadali kay EF Julius, particular na sa Abianaton, nga nagpabalo. It seems nga ang bulk water project 1.2 billion pesos nga nag-implement kag ang source dira sa Malugo River. Malugo River, ho. Oo, I think may go signal na kadto ulat don taniya, no? Pero sa balita yang nga nagwa, may go signal na coming from DENR. Wala pa may hulaton ta confirmation sang DENR, pero sa mga environmentalist at the same time galantaw iya sa Malugo River nga source of water, no, hindi lamang sang mga private companies kundi sang mga pumuluyo diyan, no? Daw gakasubo bala, no, kay daw wala pa gani matapos ang consultation kag wala pa sang thorough nga pagtuon sa sining bulk water project daw may ara niya sang go signal, no, allegedly halin sa DENR. Naman ni ang pila ka mga ginalantaw nato na Raymond kay niblang mga although nga it is said to be a government project, no, under sa provincial hindi ba Raymond? Ay primero ni daw ini sa tani ka private corporation mo, pero ti daw medyo hindi pasok sa kwan sa pamatin-an kag sabor sa mga Negrusanon. So it is siling nila, it is a government project, no? Ito lang taon tayo kung lang taon nato nini. Pero amo na siling nimo nga ang tubig sa suba, although gina siling lang nga ang gobyerno na amo nagapanag-iya sini, no, na mo nagapanag by kwan, no, by law or by principle, pero ang sino ang nagahalong sini kag para sa kay sino ini. Muna sila nila nga bantayan lang nila ang ilig sang tubig yan sa suba, pero wala sila nagahalong kundi nila nagahalin. But silingon nga wala ginaprotektahan blam Raymond ang watershed area, nga supposedly it is as important sa kakinahanglanon naton sa tubig. Ang ilaya nga kung anong aradra mapuslan, daw amo lang i-harvest nila, no, daw amo lang i-harness bala nila. Ano bala ang mga siling natong comprehensive iyang komprensibo iyang proyekto abi sang gobyerno o kon sa probinsya, agud nga matipigan naton ang mga source ang aton iyang mga tubig sa aton iyang mga watershed. Watershed. Daw hindi gid mo sina kakuan bala.
amo sina bala siling naton kaklaro komprehensibo iya sang aton iya nga kuan environmental programs and activities, no, to safeguard the source of our water. Is it sustainable? Kung I don't know, no? Kasi bisan mismo ang mga kabanwahanan subong labi nagit sa mga area bala sang wala water system, mga area iya dito sa ibabaw iya bala Raymond ya. Mga kabaryuhanan sa tion iya sang dinula ay tubig mas una sila to iya nga kadulaan tubig. So putani mo na anay ang tagaan igtalupangod. Kaga mo nang masubo, no? Kag ang masubo ang pila ka adlaw ni masubuan ta bala nga kumaplastar na ining bulk water nga para mantani sa mga tawo para matagaginawiyatan tayo sa gobyerno wala subo basi masubo bala ang aton nga inalantaw sini kay basi bala i-privatize siya. Ti ano gid bibili no bibikatuan sinabi Raymond ano bing proof abis ang gobyerno nga they can operate and they can manage well. They can do good business out of government corporations. Okay. Alin sa una ginapamaligya nila. Baligya nila ang basiwa lang di. Basiwa. Ang solusyon sa problema sa basiwa is GBA, privatization. Halin kita sa problema, kumadto sa dako pag yung problema subong. Kagi hindi lang subong basiwa ti kadis privatize man himamaylan. Ano lang Raymond, ng mga pamaagi ko isa daw pareho man na bala sulod ka ospital nga masakit ka. Tapos pagwa mo mas masakit pagit ka. Eh dako imong leran. Ano mo maning mga style bala sa mga government mga transactions bala. Kaga man isa na lang nato na kay F. Julius. Kaysa una dumduman ko ang cyber center bala. There is sa paglaom sa paglaom sport complex. Sang una sang malone pa lang balad damo na gusto mag-arkila. Anay sa natapos na do ka jutayaw ipa-manage sila sa private. Private mo na bala no matapos mo patahomon ihatag mo man lang iya no sa pribado. Nang double kill ta dari mo kay ang gingamit iya sang pagpatindog siya sang ina nga structure is government money, no? Correct. Tapos luwas sina government at is government land owned by the province. Tapos ipamanage mo lang. Hindi kita maayo mag-manage. Pareho man lang na. Sagad ka ubra sang mga government-owned corporations using public money nga siling nila government is hindi kita ang gobyerno hindi maayo sa negosyo. Permisa puto. Permisa pamirdi pakaptanan niya sa ihatag niya sa mga private corporations. Do ka subo no. With all the resources. Nga kaya niya maka-hire sa mga mayong nga mga tao to manage hindi gid siya mag-manage. Ihatag niya sa private. Ang naiya lang sabong nagadayaw ka namin na sang naiya no. Ang report naton. Iti semi-private tao. Or private na gidyan no. San Miguel. SMDC. San Miguel Corporation. Amo na kita kas nang aton niya nga abilidad sa gobyerno. Okay, sige mga ka-EF, no ti ari kita no kadto kita sa problema naman. No, sang sugar industry. Nagdigad din nagproblema man ta dito kagamay kayo sang aton output o production. No ti ari subong problema naman ang pagpangatake iya sang RSSI, red strip infestation sa mga katubuhan diri sa Negros Occidental. Red sock skin. Sang kubos. Sobra pa sa tigir Raymond. Grabe no. Gaka kun bagaya ano daw kasi ni kay Julius ginasuyop niya ang duga no ang sapo sang sugarcane agi sa iya sining sa actually ari la sa likod nga porsyon sang dahon sang tubo galindira ilang sipsipon ang duga muna tapos gadamo sila rimon ko tagilinit gid mas warm ang temperature, mas nagadamo sila. Ti amo ni ang isa ka balantayan kag amo ni subong ang naga-atake
diri sa isla sang Negros Occidental nga ti I don't know kung ang pinaka-latest ang sa pinaka-latest data diri nga nakuha yan naton ako na mga 3,500 hectares namong no ang na-validate nga infested no across 24 local government unit, 162 barangays no kag nearly mga 2,000 farmers ang apektado sa sining RSSI. As of yesterday, ang kapon, datos nila nadugangan Raymond Negro? upod sa iyasang Negros Oriental is mga 76 almost 76,000 Grabe, 76,000 hectares. That is 30% of the overall area sang rice field diri sa Bilog Negros. Sa sugarcane Sugarcane. field. Rice field, sugarcane. Di ko mag 70% siya mo takihon, di sigurado ko sa next production 30% Raymond. 30%? 76,000 ang total area niya. Mga 30% sang total production ang maapektuhan sini. Di ko mag 36, dako na kayo. Dako katama. Oo, kag sa next production, apektado naman kay gamay ang output nga mapatubas sa kalamay. Ati at so ginapaidalom sa state of calamity ang aton iyang sitwasyon sa Negros in terms sang sitwasyon naton niya sa sugarcane. Ever since last year no do wala pa na lift siya nga kita sa state of calamity. Ti ang isa sa ginaganalantaw kay If Julius kung amo ni ang sitwasyon kay 3 years ago ari siya nagtuhaw na ni siya thinking nga gagamay pa nga nga manage siya. Siguro do medyo na kumpiyansa makita ang mga preemptive kag mga pamaagi bala nato Raymond ang ligad medyo wala sakto na siling mo wala matutukan siya wala gin seryoso wala gin seryoso sa mga nagliligad abi dulaan abi ang ginakamugan sang aton iya nga mga plantadores sa tubo bimo ang presyo ang ini tawag ilang this is just a minor problem but after some time daw mo na ni subong dako gid problema na. Oo, ti dako ang kaluoy sini nistorya ko gapon bla ang upod naton sa social action nga didto sa ila dira sa may Miranda. Oo, kaluoy sa mga small farmers, mga small sugar planters. No kay ginatake ang ila mga tanom tag 2 ka hektarya bi makluwa holder ka. May kluwa ka 2 ka hektarya. Ginatangan mo pa bing imo nga ginpatanom. Ginatangan mo pang imo patanom, do wala ka pa gani ka recover sa nagligad, do kay kanubo kay isang purisa. Di subong naman ay di ginapangwan lang na ginapang arado na lang kag ginapang sunog na lang nila para magkalamatay ining RSSI nga ginatawag. Ti dako ina nga impact ri mo iya sa palangabuyan sa ato magagmay nga mga kwan nga nagatanom sang tubo. At eventually siling sang iban daw masurinder na sila no masurinder na sila kaysa pagtanom sang tubot ilang taon tat kung ano ang epekto sini sa madason iya nga mga tinuig kung wala na iyang aton iya nga mga tawag nato small planters no di may shift naman gani ka mo i-break ang cycle no kay kung hindi mo ma-break ang cycle di pabalik-balik na siya gyapon. Ang isa na natudlo kay F. Julius, so particularly may mga research din nga nakita na to, no? Lessons from Egypt, no? May experience man sa infestation sa RSSI, pero ginalantaw nila nga ang pag-eradicate sa RSSI hindi amo na ang ilang goal. No kay na-recognize sila nga dukan realistic sa pag-eliminate sang RSSI. Ang ila yang ginahimo nag-shift sila into biological control, no? Nag-produce sila sa mga natural enemies sa sining RSSI nga ginatawag. Ang aton permi is a natural no silingon nga non-organic yang mga pamaagi. Chemical permi aton chemical based siya So kung kaisa kung di mo matapna sang siling nimo blang mga papatay dayon so gagaka-mutate. Imbis nga mag-eliminate, ma-mutate, nag-iisog. Nag-iisog siya. Oo. Kag nakinanglanon man, sang maisog.
nga Bulong. chemicals. At mo na permi ang ginasili nila tungod kami bago ang infestation lang nila gin base bla kun clinical kwa naman experiment may mga mo sina nga mga speculation pa rimon kay ti may siguro baligya naman sila bulong sa aton mo. Baligya naman sila guro ni tapos daw gamay production tama import naman tanay kalamay ni. Daw lain pa ginasa nga ang rimon no. May mga istorya ko kahapon nga damo nang ilay nga pag sa mga basic naton nga mga small planters particular na ang mga claw holder mo nang ilaya. Masan ba ti gamay production ni the import naman ni sino na makaginan siya mag-import sa kalamay ni no. Ako basi ko no our part labi na gid sa mga gagmay nga mga planters matamat naman siguro kita siguro shift sa lain naman yang mga pamagi no. May diversify over time Raymond matamat. ang duta sang Negros tama na kalanggot tungod sang tubula pa huway mo. Correct. So ang cycle niya bla so good let's say for decades or how many decades no ang isa ka area nga kada tuig tamnan sa tubo. Oo, kada tuig ka mo na. Balis karon mo lang yang kuan tapos tamnan mo na maliwat. Do wala pa gani ka recover ang duta. Oo, ang duta daw kuan lang Raymond daw duog lang ang kung sa diin magtabuay ang gamot sang tubo kag ang fertilizer. Kali ang duta wala na gid mayo nutrients. Why na? So amo nang inalang tao nga kun hindi ka magagamit sang natural nga remedy ti hindi mo ma-break ang cycle sa mga sapat-sapat nga dagatake mo. Oo. Amo na isa gina suggest diri sang isa iya ka researcher ati dapat no testingan naton ang biological control. Damo gani no may hara silang cocophagos no parasitoids, metaphyscos parasitoids. Ari may predatory ladybird beetles. Amo niya ang una nila nga amo niya ang ginapadamo nila no kay may long term na siya kuno ya nga effect sa population no sa pagtapna sa RSSI. Medyo badugay-dugay pa ang pagpadamo Sir Raymond. Tingting ang ginaapaso mo nga dasigay mo. All at once ma-eliminate sabla. Pus amo na mapuslan ang area. No? Siguro sa about tayo naman sa ato na kisa patience is or all the time patience is a virtue no. Ambot guro sa kuan bala nga daw ginapugos na lang bala naton ang kuan Raymond. Ginapuga talaga sa para maka-produce sang gusto naton. Way kita wala gid ka nagbalik mo no. Sige na hambal bala sa Biblia kay F. Julius. No nga pahuwayan mo na ang duta. May jubilee year mo. Pahuwayan nimong duta babayaan nimo siya nga makarecover siya. Pinaka-basic na sa tani mo. Galing kay kita gusto naton dasig. Raymond wala na pati subong ang mga ginahalinan sang natural kag organic nga mga means of fertilizer wala na karabaw wala na may karabaw nga siyempre mamuso na karabaw sa kampo mo that is organic mo. Ilagi subong wala na Raymond kay way pati ang mga ginalulaglawigan ka mga karabaw. Kuan pa. Ginarado pa kay tamnan. Ano pa mga karabaw ginpamaligya na sa mga slaughterhouse? Amo na kuno kay F. Julius ang isa ka mentality man no naton bla. No. Kung gusto mo padakuon imo production wala kaya naga-invest sa long term. Gusto mo yada sigay, amo pa ta mga kasagingan na ginapangtamnan. Sa mga short term nga mga crops, kuhaon mo. No, dulunan sa una ginatamnan na balinghoy, mga gabi, mga subong sa mga short term bi na gidiya Raymond iya sang kwan mo sang kalog na bilin niya. Why ka na yatamnan sa mga short term crops mo? No, that is why gutom gwa mo, kay hulat kay isa ka tuig mo. Hulat ka. So amo na ang mga kultura nga consumeristic lang nga culture ba Raymond? Nga likop sa aton nga mas gusto naton dasig kagdako ang aton income pero ang pamaagi naton sala. No kati mambal kaya nga amo nambal mo ti ubuson mo pati kasagingan mo. May mga naistorya ko na mo nga ginapangbawi ang mga kasagingan nga ginatamnan sa mga
sa mga mga Sinda workers. Ali Sila ba? pa mga kay Labyo tam na niya tubo. Dito sa amon Rimon, no? May gurugagmay kita dito ng mga talamnan. 2 years, 2 na tuig, okay, 3 na gani. Wala na kami nagtanom. Sang, wait na may marados talamnan. Kaya nga nagligad nga, may katapusan niya karabaw, gimiligyan na niya. Ginbaligya niya. Okay, why sa pahalban? Why bakante bla? Pero sa una, kita mo, lagpad niya bakante sa una yung mga, kaysa may mga planter siya nga sa pahuwayan niya duta niya, so bakantihon niya. Ti ara na daya matubo mga hilamon ti da nimo iwiklawi karabaw mo. So bumuhay na. Way na, no imo na gid tubuhan. No masigamay lang ya pula. Yawaton pagid ya. I-convert gid ya sa tubo. So that's why mo na mga hambal kay if naton hindi mo break ang cycle kung may infestation nga kalatabo. So pwede man yung mga opportunities guro Rimo, no? Labi na sa magagmay naton yung mga kuan. Gali kita yung problema si ni Rimo tuig-tuig da ka nagasalig sa imo nga salig sa imo kuluan na bibisan ko kaysa bisan perdi pa kati da man kay pong isalig kiti utangan mo man mo. Utangan mo man. May istorya ko muna kahapon na istorya kit dati. Daw wala pa tayo kabay sa utang tado, disgrasya naman utang naman luat. Eventually malubong na kita sa utang kag ang aton nga duta nga gamay nga lumhan o ti hatagtan lang ni mawari laman na sa gintangan mo sa mga may kwartahan. Ang nasusunod ko particular na continuous monitoring man kay Julius, no? Particular na sa sa atake nga RSSI, no? Regular scouting, early detection, mapping of hotspots, rapid intervention. Hindi nga hulaton mo pa na may large scale na nga maguluwa nga infestation. No? Daw mo niyang pila ka mga lessons learned. Damo problema sang probinsya sa Bongrimond. No, sa area naman sa livestock daw ang ISF na bumalik naman. No, ang kwanaton, no, mga baboy naton. Mga hog raisers sa mundo ginakulbaan naman kay basi kon iguo naman ka kwan ISF ang mga alaga nila baw ka dako nagdaan sa invest sang iban sa kamahaldaan mo sang feeds Rimon. Mahal sang feeds, no. Ang mga Bisaya Rimon nga baboy gina ISF man. Wa ay pako kabati, no, kay ang tanan nga nagreklamo ara yan daw inablang daw ang ginatangkal ya. Tangkal, oo, kag ginapakaon sang feeds. Kay kun Bisaya ya ti paungadon mo lang daya. Mga free may mga Bisaya man nga ginahigtan sa gilidalan, may free range man niya. Muna nga aton nga kunon be kun ang mga Bisaya ginakuan. Oo, kay natake man sang ASF kay kalabanan diri ti ara sa tangkal kag ang ginapakaon sang feeds, no? Ang mga ginatangkal medyo alaga Rimon mo. So tingnan limpyo sa permi may bulong, turukan mo siya. Pero inang mga Bisaya Rimon kamuritsing na. Gatubog sa lutak. Gatubog. Kag ti kuan na yung gaungad kaon lago. Mga natural na yan nila pangkaon niya. Ti pura mo naman la taon ta na abi, no? Mga natural mga pamaagi. Basibla ko na taon naton blang iniblang mga breeding kag mga sinang una injectional antibiotic. Wala. Diba? Wala na yan. Maligid-ligid na siya sa mga kalutakan na iya, bilog na kuwan. Tapos hindi na sa pagkaton sa sapat niya. Lunang ang lawas na. Abuy-habuyan mo na iya sang tangkong. Abuyan mo kamuti kahoy. Good na. Raspahan mo sa sang balinghoy. Piho na. Piho na yan. No? Kung may mapinuga, kada ang magasam sa lubi. Galing mo na nga isang ambal kay F. Julius, nga bakod ang resistance. Sang mga Bisaya kag natural nga pamaagi sa pagdako compared mo gamay plan turukan mo na yung mga antibiotics mo, no? Pakaon mo yung feeds para lasing mo dako. 2 ka bulan pa lang yan Rimon pwede na makuan mo. Pwede malikson. Masal mo. So, amo na, no? Ang nagkatratabo subong, ti daw double whammy. Double whammy, diri iya sa isla sang Negros Occidental. Ay, halin sa agtang hasta sa Tangkugo ang pangalot subong ni Gug. Ay, damo problema sa probinsya. Problema sa probinsya. No, kag iban nga itong mga local government unit, well, in fact, ang Isabela, ganyan na pagwa na sa Executive Order number 32. No, mag-impose sang temporary total ban sa pagbaligya, pagtransport, no, trading of live swine and prohibiting the unauthorized sale of imported meat and meat products without necessary permits and clearances within the municipality of
Isabela. Ano ba kay kung kaisa bala ang mga actions namon naton bala Raymond anang tama sa atong istrikto kung iigo na ta, apektado na ta, tapos kung do makontrol naman, malus naman ang aton yang mga ang aton mga safeguarding bala labi na gid sa mga point of interest sa mga ports sa aton mga airport. Way ka naman da si may makita nga kuan ano tawag nato nga na Raymond para sa mga kuan bala. May personnel gud supposedly nga nagatinir da. Oo, maski sa plant and animal kuan na siya. Sa una ti pag yun agyon ka pa na iya sa basa ganin daw gina-disinfect pang mga sapatos mo. Oh, hindi ang kuan pa gid ang mga products nga mga kuan, organic products na sa mga probinsya. So na stricto nga hindi pag-ipa sulod, no? So medyo ang isa na tong inantagi na dapat ng sige no nga monitoring hindi tala pagulaton kay may outbreak may mga kwan sa una rimon hitabo nga ang palibot iya sang aton nga kwan region no giapektado sining mga kwan masakit nga ini samtang ang Negros medyo kwan to kita ang dosilyado yang kwan Negros hindi ay apektado. That's why may mga tiyon sa nga kita yang ginahalinan diri iya sang mga livestock kay pagwa sa area sang Cebu no? Kay iban pang region nga apektado sila. Kay at that time medyo tama ang aton yang kwan safeguarding diri ang aton nga grabe ka hugot. Oo, daw chicharon sa una tong pasibo ka o daw hindi ka nakadala. Subong niya nasudlan ka na. Well, ara na ano balik na lang siya. Kag damo na magiho ang gobyerno kung damo na ang mga balda ka na bla. Kung baga wala mo makontrol sa wala ang continuous monitoring nadula na. No nga gamay pa lang dapat tapnaon man natin subong problema no ang mga nagabaligya sang o kung nagasagod sang baboy. Tingog sang kubos. Isa naman isang mga kaibdulo sa ginalantaw naton diri no, particular na sa sitwasyon kay imtangan ti mostly apektado ng kasinggitan di ang magagmay nga nagasagod sang baboy and at the same time ang mga kauturan naton no nga mga gagmay nga mga sugar farm workers usually. May ayuda man Raymond. Wala na terming remedyo ta. Damo naman ng remedyohan. Mas gani nga apektado kati may ayuda ka. Pero amo na bala no ka short term kayo sa pananawan sa atong gobyerno kung lantawon nimo siya no wala bala naga-focus sa long term effect no kag of course kung lantawon naton iya sa community, sa human rights community, grabe, no? Sa economic pa lang daan rights sang mga kauturan itong mga pigado. Sagod sa magbayang baboy. Wala na. Mga gagmay na itong mga small planters, why na? No? Tungod, tinalantaw nato ni, no? Nga ang gobyerno, nag-react lang siya kung dalagko na magiho. Kung dalagko na hindi ba? magiho. Mo naman na perme. Kung hindi gani kung lagko ang mga planters karon na maapektuhan sang barato nga kwan. Barato kalamay. Di ba? Napektuhan na ang malagpad yung mga katubuhan. Di ba may gariak dahil ng gobyerno. Pero kung natuwab lang mga kwan, mga small plant, mga gagmay na ito ng mga mangunguma. Pila ka paos sa singgitan, tiga halos na lang maistar sa karsada sang wilga protesta do di ka mamatian do man ka mabatian do insignificant ka bla do maning ka double standard as usual sang aton iya nga gobyerno. Oras nato na no mga ka-EF alas 10:26 before kita siguro kay Julius mag bye-bye sa aton iyang mga viewers and listener. Tamayon nato na si Janet Aguilar no. Kilala mo giniguro mo no. Good morning Father Julius and Sir Raymond listening from Most Holy Rosary sa Miranda. Kilala yaman ka. No. Janet mayaga sa imo. Mayaga sa Most Holy Rosary taga Miranda. Kayo Julius da. Kay Bonica Recafort. Good morning no. Kay Ipe, sumuni ka monitor si Ipe Hilye. Istoryahan natin yung Ipe ang isa ka proposed ordinance no ni Councilor June Gamboa no kay medyo may mga reaction ang human rights community no nga pagsulod mo
sa isa ka barangay dapat kung mag-conduct ng research ang mga school o kung eskwelahan dapat mahapit ka no mga ayo ka lisensya no sa mga kabarangayan no i-check ta na no mga ka-AF of course no good morning man kay April Ray Olive no kay Ginilin no Cantero Bilunyo no kay kay Alip Inulip Bilaliskad ba Inday Gaspar Abaring Mary Colin Lu kay Brad Calix no kay Evangeline Dodge Eres kay Popping Bernades no Villapanya Tereseta Jane Gonzaga good morning no kay Edgar Pumiento maayong aga. Tingog sang kubos. Okay, sige mga ka-EF. Kay Julius daw na ubos na ang oras nato. No? Kadami pa tayo isang discussion nato ng subong. No? Galing kay wala na kita sang oras diri sa aton nga programa. Okay, sige mga ka-AF. No? Upod sa bugas katapuan sang DYAF 1143 CMN Bacolod. No, kagupod sa bugas katapuan sang Caritas Bacolod Social Action. Kay F. Julius, parting shots. Sa ito na, madamo nga salamat sa isa ka makabuluhan nga pag inupdanay naton sa sulod sa isa ka oras ito nga. Kabay pa nga nakahatag kami sa inyo sa mga pila ka mga pagtulunan sa pagkabuhi simbahan, no? Kag sa aton nga pagka-Katoliko, Kristiyano, kag subong man sa mga hitabo, no? Nga may epekto sa matag adlaw aton nga pagpangabuhi, kag kung sa diin dan nato makita nagapanghikot ang kamot sang Ginoo gani chitanan kabay pa nga ang Dios ang pagigugma kalipay kag pagbago magabidisyon sa aton. Okay, sige mga kay AF no Raymond Pandanduyan nga nagasiling kabay pa ang Dios sang paghidayet pagigugma kag gustisya magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko.